Hi guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayon naman sa video natin ay isi-share ko naman sa inyo yung step by step na pag-rebanding doon sa clutch ng ating GX35 Honda Grass Cutter. Nung nakaraan kasi guys ay chinek ko yung clutch dito ay manipis na, kaya tatanggalin natin. Yung clutch ng ating grass cutter ay nandito sa loob. Nandito guys. So ang gagawin lang natin dito ay tatanggalin natin tong apat na tornilyo. So yung gagamitin nating pangtanggal dito ay Allen wrench. Buksan na natin. So ito yung clutch ng ating grass cutter. So kung mapapansin nyo dito ay ayan, manipis na yung banding, kaya kailangan natin tong lagyan ng panibagong banding yung ating clutch shoe. So, tanggalin muna natin to dito yung tornilyo dito para matanggal yung cover. Yan dito. Kakalang yan guys, iikot. So pwede na natin to luwagan. So gagamit lang tayo dito ng back wrench na number 17. So yan guys. Sa kabila. Tandaan lang natin yung posisyon ng clutch na tinanggal natin. Yan. So mayroong dalawang washer dito. So yan. At yung posisyon niya nung pagtanggal natin ay ganito. So nakaharap tong may nakalagay na letter R dito. So yan. So ganyan. So ito naman yung likuran. Yan. So may nakalagay na L. Ito yung ating clutch na papalitan natin yung banding. So mapapansin nyo ay sobrang nipis na nung banding. Kaya ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin to at papalitan ng bago. So yung mga gamit na kakailangan natin sa pagbabanding nito ay ito yung pang-banding natin, yan, at Pioneer epoxy, so, hose clamp at saka yung grinder para pangtanggal ng ating banding dito. Tanggalin lang natin to. Nakalas na natin, pag-grinderin na natin to. Yan guys, tanggal na yung banding dito. Ayan, so malinis na. So ang next naman natin gagawin dito guys ay guguhitan natin to. Yan, para kakapit talaga yung banding natin dito pagka nilagyan ng epoxy. Ito yung gagamitin natin. Yan, para maguhitan natin to. Yan. So yan guys, nalagyan na natin ng guhit. Magkakating naman tayo dito ng banding nya. So yan, sinukat ko na dito. So yung haba niya ay hanggang dito. So guys, ito na yung pinutol natin na pang banding. So yan. At ang gagawin natin dito ay unang-una ay lilihain natin tong ilalim niya. Yan, kasi medyo madulas kasi ito, kaya kailangan natin nang lilihain para medyo gumaspang naman bago natin lagyan ng epoxy. So yung epoxy na gagamitin natin ay yung E at saka B. So yan, yan. Kailangan natin ito lihain guys para tanggal yung dulas niya, para medyo gumaspang siya. At pag nilagyan natin ng epoxy ay talagang kakapit yung epoxy na ilalagay natin. So yan, pagkatapos nating maliha ay pupunasan natin to. Tapos na nating maliha. So next namang gagawin natin dito ay simbolin muna natin to. So ganyan guys. At pagkatapos niyan ay yan lang guys. So yan, nakakabit na natin.
Magmi-mix tayo ng epoxy. Lalagyan natin to ng epoxy. Yan, itong dalawa at saka itong shoe na to. Yan, lagyan natin to ng epoxy. At pagkatapos niyan ay i-ano na natin ng i-clamp na natin para dumikit tong pang banding natin dito sa ano niya, pinaka base niya. So yan. So yan guys, tapos nating malagyan ng epoxy. Didikit na natin tong pangbanding dito. Yan. Pag mapantay na ay dahan-dahanin nating higpitan. Pupunasan lang natin to guys. So yan guys, tapos na nating idikit yung banding. So mag-antay lang tayo dito ng 2 araw para tumigas talaga yung epoxy. Pwede naman para mabilis yung gamitin yung shoe na to ay kung meron kayong torch, pwede yung painitan to. Yan, para mabilis tumigas yung epoxy. Tapos na yung curing time ng ating clutch shoe. So 2 araw yung inantay natin para tumigas talaga yung epoxy na nilagay natin dito sa ating clutch shoe. Tanggalin natin tong clamp. Tanggal na yung clamp natin. Susukat natin to doon sa drum kung di ba sasabit yung dito. Kasi medyo makapal kasi to guys. Kaya kailangan natin tong isukat. Kung ito isasabit sa clutch drum, babawasan natin to. Yung nilagay nating banding. So, i-grind din natin to. Or pwede rin gagamit tayo ng liha para mabawasan to. Pisa na natin yung pag-grind. So, ito yung i-grind natin. Pa-slant to. Yan. Tsaka dito. Yan. Pati sa kabila. Tsaka dito. At pagkatapos nyan guys ay itong gilid na to, yung mga sobra dito, ay ipapantay natin to dito sa gilid. Yan. At saka dito sa kabila. Yan. At sumunod naman guys ay bawasan natin to. Yan. So gagamit lang tayo dito ng grinder para madali. Tapos na nating ma-grinder dito. Tsaka dito. Yan. At yung mga dulo rin ng banding. Yan. So pina-slide natin. Ayan. Una guys ay ilagay natin yung washer dito. So ganyan. At ito naman guys, yung position naman nung pagkabit natin dito, yung markang letter R, yan, dito to sa ibabaw. At yung letter L ay nasa likod. So itong ano rin tornilyo, so wag lang natin kalimutan yung lock washer dito. So kakalangan natin dito guys. Yan. Para pagka hinigpitan natin hindi iikot. So yan. So gamit lang tayo ng number 17 na back wrench. Mahigpit na yung tornilyo. So ikabit naman natin yung ating brake drum. So tapos nang higpitan natin yung 4 na tornilyo. Kabit natin yung tornilyo. Tapos na. I-testing natin yung ating grass cutter. Anda rin natin to at subukan nating mag-mower dito. Yan sa may makapal na damo.
At yan ay bagong lagay ko rin ng nylon. So tara guys, umpisahan na natin. So unang-una guys, bago tayo magpaandar ay kailangan mo nating i-prime dito yung primer valve, yan, para umakyat yung gasolina papunta dito sa ating carburetor. So yan. So pagka pinapump nyo at tumitigas na yung priming valve, so ibig sabihin ay okay na siya. So nakaakyat na yung gasolina sa ating carburetor. At sumunod ay switch on natin. So pababa, yan. At pagkatapos nyan guys ay angat muna natin to, hilahin muna natin para yung langis ay maka-circulate muna bago natin paandarin. Yan. Ayan guys. So pag ayaw start guys ay taas lang natin yung choke dito. Ayan. So yan guys, sumandar na yung ating grass cutter. So umpisahan na natin yung pagmamawer. So yan guys, nasubukan na natin yung grass cutter at napansin ko guys nung ito ay napalitan na natin ng bagong banding dun sa ating clutch shoe, malakas yung mower natin or bumabalik yung dating niyang lakas na ikot niya. Hindi tulad dati nung pis na yung banding ay medyo ano pa guys, yung malaki pa yung pipisilin mo, medyo mataas konti yung pisil mo at bago siya umikot. At ngayon ay kunting ano mo lang piga nung accelerator ay lumalakas na yung ikot. Magkaiba yung ikot nung hindi pa napalitan at sa ngayon ay bago na yung banding. So lumalakas na yung ikot niya guys at mabilis na nakakaputol ng makapal na damo. So ayan guys, kung meron man kayong katanungan sa ating video, paki-comment na lang po at ating pag-usapan yan. So hanggang dito lang muna at maraming salamat.